Ang pag-uusapan nga natin dito ay itong pinakahihintay natin na full chapter ng 1027. Bali ang title nga nito ay Unbelievable Disaster. Pero bago nga natin simulan ay isang pangit na intro muna tayo. I'll give it a chance. Now take my hand, stop and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me say. Sa pag-uumpisa nga ng chapter 1027 ay ipinaita nga sa atin itong si Nico Mamoshi na tinatakpan niya nga itong mga mata niya. Bali makikita nga natin itong buwan na nakalabas. At dito nga ay nakita din natin si Carrot at Wanda na tuwan-tuwa sa pagkapanalo ni Nico Mamoshi laban kay Perospero. Dahil nga sa liwanag ng buwan ay sinabihan nga sila ni Nico Mamoshi na mag-iingat nga daw dahil pwede nga sila mag-transform into sulong form. At dito naman sa kabila ay nakita natin tong sila Momonosuke at Yamato na talagang bumilib sa lakas nila Luffy at Kaido. At habang nakatingin nga tong si Yamato sa paghati ng kalangitan ay naalala niya nga tong journal ni Oden na nabasa niya. At ito nga yung paglalaban ng former Pirate King na si Goldie Roger at ang former Emperor na si Whitebeard. Na alam naman natin na sa sobrang tindi ng paglalaban ay hindi talaga dumidikit yung mga sandata nila na same kala Luffy na hindi naman dumidikit ang kamao ni Luffy at ang kanabo ni Kaido. At speaking of paglalaban nga ay sa sobrang lakas nga ng impact ng ginawa nila Luffy at Kaido ay nakita natin na itong mga bato sa rooftop ng Onigashima ay naglalaglagan na. At nagtaka nga dito ang lahat ng base pirates. So sinabi nga nila na kung ano daw ba ang nangyayari sa rooftop ng Onigashima. At dito naman sa kabilang funnel ay nakita nga natin na itong si Yamato ay dumudugo yung ulo. Bali sinabi nga ni Yamato ay hindi niya daw pala talaga nadepensahan ang atake ni Kaido na Thunder Bagwa. So meaning lang sobrang lakas pala talaga ng Thunder Bagwa ni Kaido. At may kita nga natin sa funnel na to na nagtatalo si Momonosuke at Luffy. Dahil nga tinawag ni Luffy si Momonosuke na uhugin at pinapaalis na sila. At dito nga ay sinabi ni Momonosuke kay Luffy na wala siyang karapatan na tawagin siyang uhugin dahil alam niya nga daw yung ginagawa niya. At nakita nga natin na tuluyan nang umalis si Momonosuke na sakay-sakay si Yamato. Bali nung pag-alis nga nila ay nakita sila ni Kaido. At dito nga ay binalak sila na atakehin ni Kaido. So sinabi nga ni Kaido kung saan daw ba sila pupunta. So kitang kita nga natin dito na itong si Momonosuke ay kitang kita yung mukha niya na takot kay Kaido. At habang tinitingnan nga ni Momonosuke si Kaido ay naalala niya nga tong sinabi sa kanya ni Kinemon nung time na papatay na si Kinemon ni Kaido. Naalala nga ni Momonosuke yung sinabi ni Kinemon na tumakbo nga daw siya. Ining lang talagang tumatak kay Momonosuke yung ginawa ni Kaido kay Kinemon. So anyway, nung time na nakalapit na tong si Kaido kala Momonosuke ay umatake nga to kala Yamato. Pero mabilis nga lang nasalag ni Yamato ang ataking ginawa ni Kaido. At habang naglalaban nga tong sila Yamato at Kaido ay dumating nga tong si Luffy para pigilan si Kaido. Nakita nga natin na talagang sinakal ni Luffy si Kaido gamit ang mga paa niya. At dito nga ay biglang sinagawan ni Luffy si Yamato. Agad naman na-realize ni Yamato yung sigaw ni Luffy sa kanya. So sinabi nga ni Yamato kay Luffy ay alam niya nga daw na gustong maipaglaban ni Luffy kay Kaido ng 1v1 battle lang. At makikita nga natin si Luffy na talagang tuwan-tuwa nung na-realize ni Yamato. At nakita nga natin na itong sila Momonosuke at Yamato ay tuluyan ng nalaglag sa Onigashima. At dito nga ay nakita ni Yamato itong mga ulap na nasa paligid nila habang nalalaglag sila. At naisip nga ni Yamato na ipakuha kay Momonosuke itong mga ulap para hindi nga sila tuluyang malaglag. At nakita nga natin dito na nagawa ni Momonosuke kunin yung mga ulap gamit ang mga kamay niya. At dahil nga dito kaya sila nakalipad at tinawag nga tong Dragon Dash Flame Clouds. Ang time na nasa ilalim na sila ng Onigashima ay naglalaglagan nga yung mga tipak ng bato ng Onigashima. At nagtaka nga si Yamato at inisip niya na baka ginawa ni Momonosuke ng Flame Clouds ay humina si Kaido. At habang lumalaglag nga ang mga bato ng Onigashima ay sinasalo nga to ni Momonosuke gamit ang ulo niya. At sinabi nga na hindi niya daw hahayaan
na bumagsak ang lahat ng to sa Flower Capital. At dito nga ay sinabi ni Yamato kay Momonosuke ay wala nga daw silang time para pigilan ang Onigashima na makababa sa Flower Capital. Nakikita na nga daw nila ang Flower Capital at 5 minutes na lang daw makakababa na ang Onigashima sa Flower Capital. So sinabi nga ni Yamato kay Momonosuke ay gumawa nga daw si Momonosuke na mas pinalakas na flame clouds. At sinagot naman ni Momonosuke si Yamato. Sinabi niya nga na napaka-imposible daw na makagawa siya ng isang matibay na flame clouds dahil hindi naman daw sila magkasing lakas ni Kaido. Sinabi nga ni Yamato kay Momonosuke ay itong Onigashima nga daw pag nakababa sa Flower Capital ay isa nga daw tong giant bomb dahil marami nga daw tong mga kagamitan at gunpowder. At pag nagkataon nga daw yun ay ang lahat ng nakatira sa Flower Capital ay mamamatay at walang matitira. At dito nga ay sinabi ni Momonosuke na kailangan na nga daw nila tawagin si Luffy. At nakita nga natin dito na binatukan ni Yamato si Momonosuke. Sinabi nga ni Yamato kay Momonosuke ay hindi nga daw makakatulong si Luffy dahil nakikipaglaban pa nga daw to kay Kaido. At si Luffy na nga lang daw ang makakatalo kay Kaido. Dagdag pa nga ni Yamato, imbis na isipin niya tong si Luffy, ay mas isipin daw ni Momonosuke kung paano niya mapipigilan ang pagbaba ng Onigashima sa Flower Capital nang walang tulong ni Luffy. At dito naman sa kabilang panel ay itunuloy nga yung paglalaban na King at Zoro. Bali unang ipinakita sa atin dito ay itong si King ay inaatake ang lahat ng Beast Pirates at ang mga samurai. At sa bawat pag-atake ni King ay sinubukan pigilan ni Zoro. Pero tumalsik nga si Zoro sa atake na ginawa ni King. At nung time nga na tumalsik tong si Zoro ay sinalo nga to ni Franky. Dito nga sa funnel na to ay sinabi ni Franky kay Zoro kung kailangan niya daw ba ng tulong. So sinabi nga ni Zoro kay Franky ay okay nga lang daw. At dagdag pa nga ni Zoro ay hindi niya daw expected yung lakas netong si King. So may kita nga natin dito si Zoro na talagang nirerespeto yung lakas netong si King. At nakita nga natin dito na itong mga Beast Pirates ay talagang bumilib dahil sa ginawa ni Zoro na natamaan sa mas si King. Na nagresulta naman na makita yung kakaunting itsura ni King. At dito nga ay kitang-kita natin na nakikipagtalo si Queen kay King. Dahil itong si King nga daw ay kung sino-sino yung inaatake. At dagdag pa nga ni Queen ay sa bawat atake daw ni King ay malapit daw siyang tamaan. Dito nga sa funnel na to ay nag-transform into hybrid form si King. Bali umatake nga agad si King kay Zoro ng Tank Yudon. Pero pinigilan nga to ni Zoro ng Ultra Tiger Hunt. At habang pinipigilan nga to ni Zoro ay sinabihan niya tong si Franky na siya na daw ang bahala kay King. At habang pinipigilan nga to ni Zoro ay dinagdagan pa nga ni King ang atake niya. Bali umatake pa nga si King ng Divine Red Vow. Sa lakas nga ng atake ni King ay hindi na to napigilan ni Zoro. At tumalsik nga tong si Zoro sa labas ng castle. At habang nasa ere nga tong si Zoro ay tinuloy pa din ni King ang atake niya. Nakitang kita naman natin kung gaano nasaktan si Zoro nung tinamaan siya sa bandang tiyan. At habang nalalaglag nga tong si Zoro ay umatake pa to kay King ng two sword style clear lance. At nung pagbaba nga ni Zoro ay sinabihan nga ni Zoro si King na gamitin nga daw ang espada ni King para mapatay siya sa laban. At dagdag pa nga ni Zoro ay hindi niya nga daw pagbibigyan si King sa laban. At sinagot naman yan ni King. So sinabi niya nga ay hindi niya din daw pagbibigyan si Zoro sa laban. At dyan na nga nagtatapos ang chapter 1027. Bali kung nagustuhan nyo nga alam nyo na.